We cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung investigative independent commission. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the independent commission and the members of the independent commission. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At ngayong linggo, itutuloy natin ang ating discussion tungkol sa flood control issues sa Pilipinas. Particularly, pag-uusapan natin ang tungkol sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kung maaalala ninyo, ang ICI ang sagot ni President Bongbong Marcos sa mga anomalya sa flood control projects. Isa itong fact-finding body na ginawa ni PBBM through Executive Order No. 94 na may layong mag-imbestiga at panugutin ang mga individual na sangkot sa flood control issue. President Bongbong Marcos is creating an independent super body which will investigate all the national government's infrastructure projects over the years. In his executive order, Marcos says his administration will take decisive measures to repress and hold accountable government officials and employees who engage in graft and corrupt practices. Ayon sa Section 1 ng EO No. 94, ang ICI ay mayroong 3 members, particularly isang chairperson at 2 members. Ang 2 members ng ICI ay si former Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at SGV & Co. Country Managing Partner na si Rosana A. Fajardo. For those of you who don't know, si Rogelio Singson ay ang dating DPWH Secretary noong panahon ni President Noynoy Aquino, habang si Rosana A. Fajardo naman ay isang certified public accountant na mayroon 3 dekadang worth of experience. Panoorin natin kung paano pinakilala ni Ms. Claire Castro si Rosana Fajardo. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB & Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. Ang chairman naman ng ICI ay si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Si Justice Reyes ay inappoint sa Supreme Court ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay nag-retire sa Supreme Court noong 11 May 2020 at noong panahon ni Justice Reyes sa Supreme Court, puro pro-Duterte ang kanyang mga naging desisyon. Mula sa pamilya na bang huwes, 1987 nagmulang maging judge si Andres Reyes Jr. at kalaunay nanilbihan din sa Court of Appeals bago umakyat sa Supreme Court. Nang italaga ni former President Rodrigo Duterte sa Supreme Court noong 2017, sinuportahan nito ang ilan sa mga kontrobersyal na kaso sa ilalim ng Duterte administration, gaya ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao nang pumutok ang Marawi Siege. Bukod dito, nag-concur din si Reyes sa desisyon ng korte na i-dismiss ang certiorari petition ni dating senador at ML Party List Representative Laila de Lima sa ngayon dismissed cases nito tungkol sa umano'y drug operations sa loob ng Dubilibid Prison. Bukod sa 3 members ng ICI, meron ding mga ibang officials na kasama ang ICI. Isa na dyan ang dating Supreme Court spokesperson na si Attorney Brian Osaka bilang Executive Director. At ang special advisor ng ICI na noon ay si Mayor Benjamin Magalong. Pero nung nag-resign si Mayor Magalong, pinalitan siya ni former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. So punta naman tayo sa powers and functions ng ICI. Ayon sa Section 3 ng EO No. 94, ang ICI ay may kapangyarihan na mag-conduct ng hearings at mag-investigate tungkol sa flood control projects. Bukod doon, may kapangyarihan din ng ICI na mag-issue ng subpoena para magpatawag ng witnesses. Pwede din silang mag-recommend or request sa proper government or agencies ng mga bank statements ng individuals na may kinalaman sa kanilang investigation, ng whole departure order, ng freezing or seizure of assets ng mga taong may kinalaman sa flood control issue, at preventive suspension ng mga public officials or employees na may kinalaman sa flood control issue. Pero, ang hindi pwedeng gawin ng ICI ay mag-cite in contempt ng mga individuals na ayaw sumunod sa mga utos nila dahil walang contempt powers ang ICI. Pero bakit nga ba hindi binigyan ng contempt powers ang ICI? Ayon kay PBBM, hindi na daw kailangan ng contempt powers ng ICI dahil ang ICI ay isang investigative body lang at hindi prosecutorial body. The power to hold people in contempt, I think, was not necessary simply because this is not a prosecutorial body, this is an investigative body. So what the commission will do is that they will investigate. They will call people in. They will subpoena records. They will conduct hearings. And once they have their findings, they will forward those findings to the proper agency. Should it be the ombudsman? Should it be the
DOJ, if it's an administrative case of government employees, sa civil service. So kung walang contempt powers ng ICI, ano mangyayari kapag nagpatawag ng witness ng ICI pero ayaw naman ng witness makapag-cooperate? Yan ang malaking tanong. Kasi kung walang contempt powers ng ICI, mahihirapan silang mag-imbestiga dahil hindi nila pwedeng pilitin ng isang witness na magbigay ng testimonya. At dahil walang contempt powers ng ICI, in effect, wala itong pangil para mag-imbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. In fact, yan ang sinabi mismo ni Congressman Elijah San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Walang pangil, walang kapangyarihan yung ICI. Nagiging isang malaking PR na lang yan. At hindi natin masisisi yung mga tao kung tinitignan yan na parang nagwa-whitewash na lang. O parang may pinoproteksyonan na kaalyado ng administrasyon. Sabihin man ni PBBM na hindi na kailangan ng contempt powers ng ICI, ang totoo ay hindi magiging maayos ang pag-iimbestiga ng ICI kung wala itong contempt powers. Kaya, pag-aralan natin ngayon kung ano ang power to cite in contempt at kung ano ang totoong dahilan kung bakit hindi binigyan ni PBBM ng contempt powers ang ICI. So first, i-define muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ng contempt. Sa kasong Pilipinas Shell Petroleum Corporation versus Commissioner of Customs, sinabi ng Supreme Court na ang contempt or contempt of court ay ang hindi pagsunod sa korte sa pamamagitan ng pag-akto na salungat sa authority at dignidad ng korte. Sa madaling salita, kapag hindi sinunod ng isang tao ang utos ng korte, whether yung tao na inutusan ng korte ay isa sa mga partido sa kaso or isang witness lang, pwede silang i-contempt ng court. Pero saan ba galing ang contempt powers ng korte? Sa kasong Rodriguez versus Judge Blanca Flor, sinabi ng Supreme Court na ang contempt powers ng court ay inherent sa pagiging korte nito. Sa madaling salita, likas ang contempt power sa bawat korte, kaya hindi na kailangan ng batas para magkaroon ng contempt powers ang mga courts. And it makes sense naman dahil kung walang contempt powers ang mga korte, wala silang paraan para pilitin ang mga tao na sumunod sa mga desisyon nila. At kapag hindi sinunod ng mga tao ang desisyon ng korte, mawawala ng saysay ang bawat korte sa Pilipinas. So anong mangyayari kapag ang isang tao ay na-cite in contempt of court? Well, depende yan sa klase ng contempt of court. Ayon kasi sa rules of court, may dalawang klase ng contempt, ang direct contempt at indirect contempt. Ayon sa Section 1, Rule 71 ng Rules of Court, kapag sinabi nating direct contempt, ibig sabihin yung isang tao ay may ginawang misbehavior sa presensya ng hukom at yung misbehavior na ginawa niya ay nakahugulo sa proceedings ng korte. O di kaya ang isang tao ay may ginawang nakakabastos o nakakagalit sa part ng hukom o kaya sa ibang partido or sa ibang witnesses. Ang example dito ay si Attorney Jesus Falsis. Kasi noong July 15, 2018, he was cited in direct contempt ng Supreme Court dahil humarap siya sa Supreme Court during preliminary conference ng naka-casual attire lang, particularly naka-jacket, crop jeans at loafers na wala pang medyas. Ang ending, pinagsabihan lang naman siya ng Supreme Court dahil first offense niya ito. Pero, hindi ibig sabihin na hanggang admonishment lang ang pwedeng ipataw ng court sa isang taong guilty ng direct contempt. Dahil ayon sa Section 1, Rule 71 ng Rules of Court, kapag ang isang tao ay guilty ng direct contempt, pwede siyang makulong ng hindi lalampas ng 10 araw. Ang pangalawang uri naman ng contempt of court ay ang indirect contempt of court. Kung ang direct contempt ay misbehavior sa presensya ng hukom, ang indirect contempt naman ay misbehavior outside the presence of the court. Ayon sa Section 3, Rule 71 ng Rules of Court, ilan sa mga grounds ng indirect contempt ay ang mga sumusunod, misbehavior ng isang officer ng korte sa pagganap ng kanyang tungkulin at hindi pagsunod sa mga utos ng korte. Ang isa sa mga example ng indirect contempt ay si Public Attorney's Office Chief na si Attorney Persida Acosta. Kasi kung maaalala nyo, binatikos ni Attorney Acosta sa social media ang bagong Code of Professional Responsibility and Accountability o CIPRA ng Supreme Court dahil pinapayagan nito ang PAW na irepresenta ang dalawang partido sa iisang kaso. Irked by her public tirades calling the code unconstitutional and denouncing alleged Supreme Court interference in PAW's operations, the High Court asked Acosta to explain why she should not be cited in indirect contempt for social media posts and newspaper publications. Pero ang sabi ng Supreme Court, ang ginagawang pambabatikos ni PAW Chief Acosta sa pamamagitan ng pag-post sa social media ay nagpapakita na sinusubukan niyang impluwensya ng opinyon ng publiko para pilitin ng korte na sundan ang kanyang opinyon. Ang ending, guilty si PAW Chief Acosta ng indirect contempt at pinagmulta siya ng kabuang 180,000 pesos ng Supreme Court.
Pinagmumulta ng Korte Suprema si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta para sa indirect contempt dahil sa kanyang mga pahayag sa social media. Ayon sa Korte Suprema, sinubukan daw ng mga pahayag ni Acosta na impluwensyahan ang opinyon ng publiko at ipressure ang Korte na burahin ang rule. Bukod sa indirect contempt, sinita rin si Acosta dahil sa tinatawag na grossly undignified conduct prejudicial to the administration of justice. Kabuang multang 180,000 pesos ang ipinataw kay Acosta. Bukod sa multa, pwede ring patawan ng korte ng pagkakakulong hanggang 6 na buwan ang taong guilty ng indirect contempt ayon sa Section 7 ng Rule 71 ng Rules of Court. Or kung ang sanhin ng indirect contempt ay ayaw sundin ng tao ang utos ng korte ayon sa Section 8 ng Rule 71, pwede siyang ipakulong ng korte hanggang sundin niya ang utos nito. So yan ang contempt powers ng korte. Pero saan naman galing ang contempt powers ng Senado at Kongreso? Bakit may kapangyarihan ang Senado at Kongreso to cite people in contempt hindi naman sila korte? Ayon sa Section 21, Article 6 ng 1987 Constitution, ang Senate or House of Representatives or any of its committees ay may kapangyarihan na magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Sa kasong Arnott versus Nazareno, sinabi ng Supreme Court na ang power of inquiry kasama ang ibang kapangyarihan para maipatupad ang power of inquiry ay parte ng legislative function. Kaya sa kasong Ong versus Senate of the Philippines, sinabi ng Supreme Court na ang contempt powers ng legislature ay inherent din sa kanilang powers of inquiry. Ayon sa Supreme Court, importante ang contempt powers ng legislature upang mapilit nila ang kanilang mga resource persons na magsiwalat ng mga impormasyon na kailangan nila upang makagawa ng batas. So kung inherent ang contempt powers ng korte at inherent din ang contempt powers ng legislative branch, inherent din ba ang contempt powers ng executive branch? Yan ang pagkakaiba ng executive branch kasi walang inherent contempt powers ang executive branch. Yan din ang dahilan kung bakit hindi binigyan ni PBBM ng contempt powers ang ICI. Hindi dahil sa hindi kailangan ng ICI ng contempt powers, kundi dahil wala siyang kapangyarihan na magbigay ng contempt powers sa ICI. In fact, kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pinoy, gumawa din siya ng isang fact-finding commission through Executive Order No. 1 na ang tawag ay Philippine Truth Commission of 2010. Ang layunin ng Philippine Truth Commission ni Pinoy ay imbestigahan ang graft and corruption na talamak sa panahon ni PGMA. At kung titingnan natin ang Executive Order No. 1 ni Pinoy, wala ring contempt powers ang ginawa niyang Philippine Truth Commission. In fact, sa kasong Birago versus Philippine Truth Commission, sinabi ng Supreme Court na ang Philippine Truth Commission ni Pinoy ay pwede lang mangolekta ng ebidensya at magrekomenda. Pero wala itong kapangyarihan to cite people in contempt at wala rin itong karapatang umaresto ng mga tao. In this regard, pareho ang situation ng ICI sa Philippine Truth Commission ni Pinoy. So ang tanong natin, kung walang contempt powers ng ICI, anong magagawa ng ICI kung ayaw makipag-cooperate ng mga witnesses sa kanilang investigasyon? The short answer is wala. Dahil walang contempt powers ng ICI, walang paraan para mapilit nila yung mga witnesses at suspects na magbigay ng testimonya nila tungkol sa flood control. Case in point, ang mga diskaya. In fact, nung sinabi ng mga diskaya na hindi na sila makikipag-cooperate sa ICI, walang nagawang ICI sa desisyon ng mga diskaya. The spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. More than that, dahil walang contempt powers ang ICI, mahirap paniwalaan kung ano man ang findings ng ICI. Bukod doon, hindi rin natin pwedeng asahan na ang mga impormasyon na voluntaryong binigay ng mga witnesses sa ICI ay tama at totoo. At syempre, kung yung witnesses ay sangkot sa flood control issue, automatic na ang sasabihin niya lang sa ICI ay yung mga pabor para sa kanya. Hindi niya sasabihin yung mga bagay na pwedeng makadiin sa kanya. At dahil walang contempt powers ang ICI, walang paraan para makuha ng buo ang katotohanan, lalo na kung hindi pabor sa witness ang katotohanan. Kaya habang walang contempt powers ang ICI, hindi natin pwedeng asahan ng buo ang mga report na nilalabas nito. Dahil hindi natin alam kung alin sa mga sinabi ng mga witnesses ang totoo at alin doon ang kulang. Yan ang ating video for today. Sana ay may natutunan kayo. For more videos like this, please like, share, and subscribe. See you next time and session adjourned.